Memories and teachings of our beloved and noble Assistant Pastor Lina Almeda, sa akin po mga kasama mga manggagawa at mga mangaral to my beloved co-preachers, co-workers, our beloved ordained preacher Alex Roebe and his whole family, sa lahat ng mga manggawa kasama natin ngayon, lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga bisita, sa lahat ng ngayon pa lamang nakadalo, magandang hapon sa lahat. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, ang ating pong pakikibaka ay hindi po sa laman at dugo. We wrestle not against flesh and blood. Ang ating kaaway ay hindi po tao. Ito po'y espiritong masama. Kahit patayin mo yung tao, yung mga drug addict, mga rebelde, mga rapists, hold apple killers, patayin mo lahat yan, mayroon pa rin masama. Dahil yung espiritu na nasa kanila ay hindi po namamatayan. Yan po'y lalabas at lilipat sa ibang tao. So, paulit-ulit lang yan. Pag mapatay mo isang NPA, papalitan ng 10. Yung kanyang anak, yung kanyang mga relatives na nasaktan. Sabi nga natin, mahal na pastor, we hate communism, but we love the communist. Ang ibig sabihin, ang ating pong kinakalaban dito ay ang ideolohiya, ang doktrina, na yan po minamahal pag ikaw ay mapaniwala, kahit ama mo, ina, kapatid, kaya mo nang patayin. Dahil ang komunismo ay nagtuturo na walang Diyos. So hindi pwedeng hindi tayo makialam dito dahil tayo ay nagtuturo na may Diyos. Kung minsan, sabi, bakit kayo nakikialam sa politika? Ang communism daw, politics. Nagtuturo sila na walang Diyos . Tayo nagtuturo tayo na may Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, sa Psalms 53:1, kung minsan naririnig natin sa mga kabundukan, mabuti pa ang mga komunista, mabait ang mga sundalo, hindi. Diba? Pagpunta ng mga sundalo sa kabundukan, ang karamihan na sinasabi ng tao, mga abusado ang mga sundalo, ang mga abusado ang mga pulis, mabuti pa ang mga komunista, mabait. Minamahal ang nakakatakot, hindi sila naniniwala sa Diyos. Mabait siguro pag hindi mo banggain. Pero kung banggain mo, ikaw ang maghukay ng sarili mong hukay. Basahin nga natin. Psalms 53:1. Sa aklat ng mga awit, Kabanatay 53, talatay 1, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamag sila at nagsigawan ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. Tingnan mo yan. Ang mangmang ay nagsasabing walang Diyos. The fool had said in his heart, there is no God. Corrupt are they. So ang number 1 na corrupt ay yung mga taong nagsasabing walang Diyos. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that do it good. Wala pong kahit isa na gumagawa ng mabuti. Kasi pag banggain mo yan, ay talagang mayroon kang kalalagyan. Banggain mo yung mga sundalo, natatakot pa yan dahil mayroong human rights violation. At saka may pamilya yan. Kung banggain mo yung mga rebelde, ay talagang hindi ka talaga tatantanan yan. May kapatiran tayo sa Tugigaraw. Every month, yung kanyang amo, nagbibigay ng
revolutionary tax. Sabi ni President Duterte, hindi daw revolutionary tax yan, extortion. Extortion daw yan, pagnanakaw na yan. So, nagbibigay siya ng revolutionary tax, 20,000, up to 50,000, monthly yun. Tapos, ilang box na sigarilyo, kape, gatas, tapos bigas. Mayroong pinasabog ang mga NPA na yung irrigation. Nung kasalukuyan na pinagawa yung Chico Dam, pinasabog ng NPA yun, nahinto yung pagpagawa. Sabi nung kapatiran, hindi pa siya kapatiran noon, hindi pa siya member ng Jesus Mercosed. Sabi niya, bakit niyo pinasabog yung Chico Dam? Di ba sabi niyo makamahirap kayo, kayo tumutulong sa mahirap. Malaking tulong yun sa mga farmer kasi maraming mga nakatiwangwang na lupa pwede nang maging palayan. Thousands of hectares. Akala niya, pakinggan siya ng NPA dahil nagbibigay nga sila ng malaking halaga. Sabi nung commander, huwag kang makialam sa kilusan. Sabihin mo lang nagbibiro ka. Kasi pag hindi mo sabihin nagbibiro ka, hindi ka na makalabas dito buhay. Akala niya nagbiro lang yung commander. Inulit. Sabihin mo nagbibiro ka. Sabi, biro lang po yung commander. Akala ko totoo eh. Huwag kang makialam. Desisyon ng kilusan yan. So sabi niya, hindi pala mabuti. Nung umakyat kami sa kampo ni Butsoy, umakyat ako doon, kasama ko yung mga kasama kong preachers, siya pang tumawag sa akin, hindi pa ako hinarap. Tapos, binawalan pa kong lumabas sa kubo. Bawal tumawag. Paano ngayon kung maramdaman namin yung maihi kami, doon na kami ihi sa loob ng kubo. Kasi bawal. Hindi ako kinausap. 10 oras yung pag-akyat namin. Kinabukasan, sabi ko, hindi ba talaga haharap si Butsoy? Pinagdudahan ka kuya, NBI ka raw o kung hindi, pulis. Bakit naman? Laki doon ang tiyan mo So, mahirap pala pag malaking tiyan, mapagkamalan ka palang law enforcer. So, sabi ko, ganon. Inasan siya? Nakita mo kuya yung kanina, yung bumaba na maraming bodyguard, siya yun. Kasi naligo yung kanyang asawa. Sabi ko, ganon. Patay kung patay. Prinsipyo ko sa buhay, patay ngayon, patay bukas, parihas lang. Pareho lang yun. Kung talagang destiny mo nang mamatay, mamatay ka talaga. Sabi ko, samahan mo ako sa hindi, puntahan ko yun. Total, nandito na ako hindi ko alam kung anong nasa laman ng utak niya. Kung bababa naman ako dito na hindi ko siya maharap, malay kung ambusin ako, di patay din. So, mas maganda, patayin niya ako sa harapan niya. Di pinuntahan ko. Paglapit ko doon, nasaan po si Commander Butsoy? Sabi nung guide ko, yan po kuya. Nakatingin siya mula ulo hanggang paa. Commander, ako yung tinawagan mo. Sabi mo, gusto mo na magbago. Mag-usap tayo. Muna ka doon. Matapang pala talaga. Sabi ko, matapang. Nauna ako. Hindi na ako sumagot. Paakyat doon sa barracks, may kanto, papunta doon sa kubo, nandun kami. Nag-abang ako sa kanya doon. Pagdaan niya doon, pinaunan yung asawa niya paakyat doon sa kanilang kampo, sa bundok, dumiritso siya sa kubo. Sumunod ako. Tapos, wala talagang, hindi umiimik. Nakalinya ko yung mga sub-commanders niya. Sige, magsalita ka. Salita ko. Pero bago yon, pray mo na ako, mahal na Panginoon. Sa pangunat dalangin namin kagalang-galang at minamahal na pastor, nandito na ako, ingatan mo ako. Naalaala ko kasi yung sabi ng mahal na pastor sa akin, mauna ka sa hulo, Brother Danny. Sabi ko, mahal na pastor, 7 days fasting lang ako. Huwag kang mag-alala, ako ang manalangin para sa iyo. Sobra-sobra na yung panalangin ng mahal na pastor, yung mga fasting niya. Kumbaga, sabi ko, yun din ang kiniklaim ko.
si mahal na pastor, ang panalangin at fasting ng mahal na pastor, ito yung dala ko. Pagharap ko sa kanya, hindi na pwedeng magpaligoy-ligoy pa. Sabi ko, nagsasabi kayo ay sundalo ng mahirap, pero Bisaya yung pagkasabi ko. Na, matod pa ninyo, kamo ay mga sundalo sa kabus, pero ang gipamatay ninyo mga kabus. Sabi nyo, kayo ay sundalo ng mahirap, ang pinapatay nyo mahirap. Nakatingin sa akin. Di ba, Commander? Meron ka bang malaala na mayaman, pinatay nyo? Wala, puro mahirap ang pinatay nyo. Tapos, nagtuturo kayo na walang Diyos. Sabi ng mga pastor namin, ang komunismo, satanismo. Umiiling-iling. Maya, mga 30 minutes, bumulong sa kanyang katabi. Sabi ko, patay na kami dito ngayon. Umalis yung kanyang binulungan. Tuloy-tuloy ako minamahal. Pakiramdam ko para akong higante Para akong higante na sa harapan niya. Maya-maya pagbalik doon sa komandir na inutusan niya, nagdala pala ng pag-snack. Sabi niya, Brad, snack muna tayo. Sila pag may mga bisita, hindi talaga ugali nilang magpakain. Kasi lahat ng mga pumupunta doon na hindi nila kilala, ang isip nila kaaway. Pero nung time na yon, nagpa-snack. Tapos, kwentuhan na kami. Naka-smile na. Hindi mo talaga siya makita na maka-smile. Kasi yung kanyang dito, natamaan ng bala, naka-stainless yan. Pag magsalita siya, parang galit kasi naka-stainless. Naka-smile na siya. So, praise the Lord. Bago kami umalis, sabi ko, pwede ba, Commander? Kasi sabi niya, pag totoo ka talaga, kung wala kang ibang pakay dito, balikan mo ako after 1 month. Magbabutismo ako. Kami lahat dito magbabutismo. Sige, sabi ko. Pero lihas muna kita. Di patong ko kamay ko sa kasama niya, commander niya. Sa pangalan, di kasaot ng mga demonyo. Pagkatapos, picture taking kami. Parang ako ng commander eh. Sige, linya kayo. Linya. Taas sa kamay. Ganun, linya. Tapos, pinicturan. Pagtalikod namin, sabi ni Commander Butsoy, kwento niya yung kanyang kasama. Sabi niya, mayroon akong naramdaman para daw malamig na bagay na pumasok sa kanyang ulo hanggang talampakan. At for the first time, napaluha siya. Sabi ng kanyang mga kasamang commander, ganun din ang naramdaman namin, commander. Sige, pagbalik nila, magpabautismo tayo lahat. Pagbalik namin, minmal, nagpabautismo sila lahat. Yung problema, ang hiningi nila, sabi niya, hindi na kami nanghingi ng pera. Hindi na kami nanghingi ng ano pang mga livelihood. Ang inihingi namin, presidential pardon. At gusto naming magsundalo. Ang iba dito gustong mag-kafgu. Sabi ko, kahit wala naman akong authority sa presidente, panahon pa ni Pino yon. Sabi ko, sige, Commander, punta ko ng Malacanang. Sabihin ko sa presidente, pero wala naman akong authority sa presidente. Basta sinabi ko lang. Sige, sige. Pero kung ano kayo mas maganda, antayin na lang natin kung sinong mananalo. Kasi 2015 yun eh. Palapit ang 2016 election. Yung mananalo, yun ang lapitan natin. Sa madaling sabi, bago ng presidente. Wala pa rin akong clue. Kung matupad ko yun, parang kinalimutan ko na. Total, bautismado na sila. May kapatiran sa Tugigaraw, sabi niya, Brother Danny, mayroon akong panaginip. Ano yun? Pumunta ka daw sa isang lugar. Tapos, mayroon ka daw kasamang mga sundalo, naka-camouflage. Ikaw, nakabarong ka. Nagbabaan daw yung mga armado. Tapos sabi doon nung isa, bakit ngayon lang ka lang dumating? Ang tagal na namin, nag-antay sa'yo. Tapos nagyakapan kayo. Sabi ko, si Butso yun. Pero paano kaya? Ito na ngayon. Mayroong taong ginamit ng mahal ng Panginoon. Ating beloved Lieutenant General Arcelia, ating beloved Chief Commissioner Nars Brose. Handang-handang aakyat yan sa bundok. Naibulong sa ating mahal na Pangulo at ang response nating mahal na Pangulo, natuwa siya.
Sabi ni Presidente, sabi ni Beloved General, ay, kay Evangelist Almeida. Minamahal, sikrito pala na grabe ang paggalang ng ating mahal na Pangulo sa mahal na pastor. Isang malakas at matunog na palakpak para sa ating mahal na Pangulo. Tama na yung patayan. Kasi pag hindi ito minamahal, mahinto. God forbid. Bago nagdeklara si Duterte ng martial law, sinabi ko na kay Al Jacinto yan, publisher ng Mindanao Examiner, meron akong panaginip. Nagdeklara ang presidente ng martial law. Hindi lang Mindanao yun sa panaginip ko, buong Pilipinas. Nagkaroon ng civil war. Daming patay. Maraming patay talaga. Pag sabing civil war, mga civilian to civilian na ang magpapatayan. Sabi nung NPA na baptized na sa atin sa Marac Valley, nagtanong ako sa kanya, sa panahon ninyo, noong 1980s, panahon ni Marcos, panahon ni Cory, ikumpara sa panahon ngayon, saan ang pinakamaraming NPA? Sabi niya, ngayon. Di nasyak ako. Sabi ko, paano? Nangyari. Noon, makikita mo talaga, nagdadala ng armas yung mga NPA, pumupunta sa mga baryo. Ngayon, parang wala kang makikita. Sabi niya, yan ang alam mo. Noon kami, nahirapan kami mag-recruit kasi pag nagre-recruit kami mismo nagre-recruit. Sabi niya, nagdadala kami ng armas. Ngayon, ang nagre-recruit, walang dalang armas. Mga NGOs, sabi niya. Pagdating ng gera, aakyat lahat sa bundok yan. At ambus. Daming ambus yan kasi walang armas. Aakyat sa bundok, walang armas. So ano gagawin? Ambusin yung mga sundalo para may armas sila. Sabi niya, mas marami ngayon kaysa noon. Kasi noon, controlled. Pag nagre-recruit, kontrolado. Ngayon, wala ng control. Tapos pabiro siya, sabi niya, kahit sa Malacanang, mayroon na. Sa Senado. Lahat na sektor, mayroon na sila. Kaya ganun. Sabi ko, delikado pala. Pero sabi niya, alam mo Brad, nakita namin ng solusyon yung ginagawa ninyo. Kasi pumapasok kayo sa lugar namin, wala kayong dalang armas. Nung pumasok kayo sa Sinundungan Valley, nagmamanman kami sa inyo. Pero ang pinagtataka namin, kinikilabutan kami. So dumidistansya lang kami sa inyo. Sila mismo nagsabi, kinikilabutan sila. So wala palang ibang solusyon. Kahit ang mga NPA nagsasabi, makamta na lang natin ang kapayapaan pag ang lahat ay lalapit sa mahal na Panginoon. Through the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang pastor dito, tunay na pastor ng Diyos. Kahit sino pang matalino, minamahal na tao, hindi tayo makaasa sa kanila. Gagasto na lang tayo ng milyon. Wala pa rin mangyayari. Sa Isaiah 9:6, napakalinaw po dyan. Basahin nga natin ng Isaiah 9:6. Dito po sa maglat ng Isaiah, Kabanata 9, ang talata po ay 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan. So, pag wala si Kristo, kahit anong gawin, paano mag-usap-usap ng kapayapaan? Walang kapayapaan yung nag-uusap. Baka magulo pang pamilya niya yung mga nag-uusap. Paano sila mag-uusap ng kapayapaan? Sila mismo walang kapayapaan. Ang totoong magdadala ng kapayapaan, yung mga naniniwala kay Kristo, dahil si Kristo, Pangulo ng Kapayapaan. Ibig sabihin yung mga Christ believers, mga tunay na Kristiyano. Minamahal, pagiging Kristiyano, hindi po ito sabihin mo sa tao, ako Kristiyano ako. Alam mo Brad, ako born again ako. Hindi na kailangan eh. Sabi ng Bible,
ang word na Christian, hindi po ito sinabi ng mga unang Kristyano kami. Sila po ang tinawag na Kristyano. Unang-una, tinawag silang Kristyano sa Antioch. Tinawag silang Kristyano. Mayroong tumawag sa kanila. Ang tumawag sa kanila, hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi na kailangan sabihin mo sa tao, Kristyano ako, born again ako. Ang mga tao mismo ang magsasabi dahil nakikita sa buhay mo. Dati ikaw ay lasinggero, dati ikaw ay tomboy, bakla, hallelujah, ikaw ay mamatay tao, dorogista. Tapos nagbago ka, sabihin ng mga tao, Kristiyano siya. Amen. Ang nangyayari ngayon, nagdidebate. Sino bang tunay na Kristiyano sa atin? Ako ang Kristiyano. Hindi, Kristiyano ako. Kristiyano ako. Hindi na kailangan eh. Ang mga tao mismo na hindi naniniwala sa Diyos ang magsabi, Kristiyano ka dahil nakikita sa buhay mo. Amen. May sumulat sa akin sa Cagayan de Oro, nasa sa Cagayan de Oro, hilig sa debate. Sabi niya, resolve. Siya mismo ang nagbigay ng topic. Sabi niya, resolve. Number 1, patunayan mo na ang Jesus Miracle Crusade ay tunay na iglesia. Number 2, patunayan mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Tapos, pinadala sa akin ng kanyang nanay na nabaptize sa atin. Debater talaga siya. Sabi, Brad, pag-aralan mo daw yan, 1 linggo daw ibigay sa'yo. Bakit? Galing sa anak ko yan na nag-aral sa theology. Matalino yun, Brad. Walang nakatalo sa debate yun. Binasa ko. 1 linggo, pag-aralan ko. Oh, Brad, kung hindi mo daw kaya, 2 linggo. Sabihin mo sa anak mo, bukas, pumunta na siya dito. Sigurado ka, Brad? Kahit nga, tawagan mo ngayon, papuntahin na dito siya dito. Naku, kinabukasan, nainis. Pumunta sa pastoral. Pagharap sa akin, sabi, Brad, sabi ng mama, pinapunta mo ako ngayon. Ang yabang mo, ah. Sabi ko, ang dali naman i-prove yan eh. Saan bang una? Tunay na iglesia o tunay na Kristiyano? Sabi niya, ikaw Brad, saan dyan? Kuha ako ng picture. Pinakita ko si Brother Arnel Piolino. Nakita mo yan, na Corinti? Ha? Sunog na sunog ha, sabi niya. Palagay mo, buhay patay? Ah, patay. Mabuhay ka ba niyan? Oh, tama ka, patay. Patay talaga. Dinala sa United Doctor Medical Center, kasi nakuryente yan, malapit dun sa harap ng UDMC, naglagay ng streamer, nakuryente, hulog, ulo pang nauna, patay talaga. Pagdating sa hospital, dead on arrival. Tapos pinakita ko sa isang picture. Ayan. Tumayo doon sa lunita, nagpatuto. Tingnan mo ngayong mukha kung magkapareho ba. Sabi niya, ito ba siya? O yan. Ito siya. Yan. Nabuhay. O nabuhay. Tinawag sa aming mahal na pastor. Through telephone, gumalaw. Tapos sabi, gusto ba kitang, sabi ng kapwa mong gagawa, ipasok ospital, umiling-iling. Dinala sa pastoral. Just in 1 week naka-recover. Ang kanyang kaluluwa dinala na sa langit. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka kasi nag-iingat, anak. Bumalik ka. At sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa ginagawa niya. O ano mang ginagawa natin, mahal na pastor? Nag-aayuno, nagpupuri. Halos hindi natutulog. Ako mismo, saksi ako niyan, minimal. One time, na-assign ako sa telephone, sa sala, sa Novaliches, sa Rolling Hills. Inassign ako na bilad mamandi sa sala, sa telephone. Nakita ko, mahal na pastor, nakaluhod, mayroon siyang luhuran. Doon nakaluhod. Hallelujah. Natulugan ko, nagisingan ko, nakaluhod pa rin. Tapos pag maantok siya, tayo, hallelujah, hallelujah. Tapos luhod na naman. Hindi pala natutulog, puro luhod. Sabi ko, yung pala grabing himala. Sabi ko sa kanya, ikaw nagsabi kanina, patay. Ngayon, ikaw nagsabi, yung picture na yan ng patuto, siya yan, buhay. Ang tanong ko ngayon sa iyo, sinong nagbuhay sa kanya? Kaya ba ni Satanas magbuhay ng patay? Nag-isip ng malalim. Sabi niya, siyempre ang Diyos ang bumuhay sa kanya. Ngayon, ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng aming mahal na pastor.
Sabi ng Biblia, hindi pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga masama. Kung pinakinggan, ibig sabihin, tunay na Kristiyano. Pag tunay na Kristiyano, tunay na iglesia. Kasi ang iglesia, hindi po yan reliyon, hindi po yan building, kundi yan ay mananampalataya na totoong naniniwala sa Diyos. O ano pa? Ano pang debatihan natin? Sabi niya, Brad, mayroon akong pupuntahan. Umalis. Wala nang debate. Patutuo. Bawat Kristiyano may patutuo yan, minamahal. Pag ikaw ay walang patutuo, hindi ka Kristiyano. Amen. Yung unang mga Kristiyano, unang mga apostol, bakit? Mayroon ba silang Bible dala? Mas maganda nga ngayon, mayroon na tayong dalang Bible. Nung unang panahon, naka-scroll lang yan eh. Kung dalhin mo lahat to, ilang scroll kaya? Sila'y nangangaral through Holy Spirit, nagsasalita sila. Yung mga lumpo nakalakad, yung mga bulag nakakita. Makitungin, nagsilinis. Yan yung tunay. From Genesis to Revelation, lahat dyan puro patutuo. Gawa ng mahal na Panginoon lahat. Amen? Yan ang Jesus Miracle Crusade. International Ministry. Sa daming mga pangalan ng relihiyon, bakit hindi sila nakapag-isip ng pangalan Jesus Miracle Crusade? Ang Jesus Miracle Crusade, hindi po ito imbento ng ating mga pastor. Dati narinig ko, ito po ang tawag po dito, Charismatic Miracle Crusade. Mayroong kinausap. Sabi nung kausap ng kapatiran, sabihin mo sa pastor mo, hindi Charismatic Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade. Sabi ng kapatiran, upo. Maya paglingon, nawala yung tao. O sino yun? Anghel ng mahal na Panginoon. Nung inimbitahan kami minamahal doon sa may nagtipunan Quirino, kasi inambus yung mga sundalo, yung 86 IB, bago lang, mga 1 month, 2 weeks ago. Hindi na po nililibing sa lupa yung landmines. Ibinitin doon sa kawayan. Pagdaan ng sundalo, sasakyan, sabay sabog, boom! Siyempre yung splinter, pa ganun. Ulo ang tama. Daming napatay. Sabi ni Lieutenant Chanyo sa akin, Brad, nasaan ka na? Bakit sir? Daming patay sa amin. Marami ding patay sa NP. Gumanti kami. Patayan na kami dito. Punta ka dito. Ganon. Kailan sir? Kahit ngayon, Brad. Bible study tayo. O sige, bukas sir. Malayo yun. Isa lang yung sasakyan namin na pwede sa bundok-bundok. Yung 4x4 na pick-up. Siksikan na kami. Kailangan magdala din ako ng mga choir kasi bahay-bahay namin eh. Anong oras sir? 4:00. Pagdating namin doon, 4:00, walang tao. Walang tao. Punta kami sa kampo. Ang aga nyo, Brad. Sabi mo, 4:00 sir eh. Wala pa dong tao eh. Pagbaba ko sa pick-up, may sundalo doon. Nagkwento doon sa kasama ko. Sino yung kasama ng pastor ba yun? Hindi po, preacher po. Sino yung kasama niyang 3 tao na matatangkad na nakaputi? Na para daw may kumikinang sa ulo. Sabi naman ng kasama ko, kami lang dito, wala namang mas matangkad. Si Kuya Dani yata ang pinakamatangkad eh. Hindi, mas matangkad pa sa kanya yung kasama niya 3. Tapos kinikilabutan ako. Sabi niya, alam mo, marami nang pumasok dito mga religious. Ngayon lang ako nakakita na, ang alam ko, anghel yun eh. Kasama ninyo anghel. Nung pumunta na kami, set up na, sabi ng mga tao, Brad, pwede ba 8:00? Ha, 8:00? Doon ang gera eh. Doon ang gera. Tapos 8:00. Sabi ko, sir, ito ang palatandaan na mga NPA, mga tao dito. Nakasibilyan si Lieutenant Chanyo. Usap-usap kami. Maya-maya mayroong lumapit sa akin. Kayo po ang leader dito. Preacher Danny Corteros. Brother Danny Corteros po. Ako si Domingo Manhayag. Pag sabing Domingo Manhayag, kumindat si Lieutenant Chanyo sa akin, gumanon. Nagtaka ko kung bakit. Picture na. Pag alis niya, sabi ni Lieutenant Chanyo, Brad, naniwala na talaga ako na may himala. Bakit?
Hinanap namin yun, hinahalugan namin dito, si Domingo Manhayag, hindi namin makikita. Ngayon lumapit sa'yo. Organizer ng NPA yun, ng buong Quirino Province. Ganun, sir. Ba't hindi mo hinuli, sir? Hindi, siyempre, Jesus Miracle tayo, Bible study tayo eh. Mas maganda, sir. Mamaya, nung nag-Bible study na, sabi ko, sir, yung mga sundalo na nakakalat, papuntahin mo dito, magpuri tayo. Pasok mga sundalo, puri. Pati mga sibilyan, puri. Pagkatapos ng pagpatanggap, silang lahat nagtaas ng kamay. Halo-halo na, sundalo, NPA, mga sibilyan. Kasi lahat nangangailangan ng tagapagligtas. Amen? Kung matatakot tayo, minamahal, walang mangyayari. Isaiah 54:17, pakibasa. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. At ibumasahin. Sa aklat ng Isayas, Kabanata 54, talata 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pagkikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Chapter 41, verses 10 to 13. Yanli. Sa aklat ng Isaias, Kabanatang 41, talatay G hanggang 13. hanggang 13. Ganito po sinasabi, huwag kang matakot sapagat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sapagat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay silang nangakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sa 13, sapagat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Akong Panginoon mong Diyos ay hahawak sa iyong kanang kamay. Right hand means power. So, mabasa mo sa Bible, mayroong kanang kamay ng Diyos. Right hand of God. Ang ibig sabihin, power of God. Yung sinabing si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay, hindi po literal yon. Kasi kung literal, hindi mo makita ang Diyos Espiritu yan eh. Paano mo malaman kanan o kaliwa? Right hand means power. Right hand of God. Sabi ng ating binasa, ako'y hahawak sa kanan mong kamay. So mayroon ding right hand ang tao. Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan na binigay ng Diyos sa tao. Mayroon ka ng kapangyarihan. Tapos, hahawakan pa ng mahal na Panginoon yon, dadagdagan pa niya. O sino magtatagumpay laban sa iyo? Amen? Isabi ng Biblia, sa pangalan ni Jesus, si Satanas, palayasin natin. O sino pang mas makapangyarihan kay Satanas? Yung demon pusis, yung mga komunista, mga rebelde, yung mga Abu Sayyaf. Gusto kaming barilin. Talagang gumaganon yung ngipin la. Sabi mo, be in Jesus' name, Jesus' name. Wala. Yung kamay ng isa ni Malang Pastor, hindi na may taas. Isa na lang, gusto pa nilang gapusin, gusto pa nilang lagyan yung bibig ng Malang Pastor ng tila para hindi daw makasigaw ng aliluya. Dahil pag nagtaas daw ng Malang Pastor ng kamay, aliluya, aliluya, para daw silang nawalan ng lakas. So wag po tayong magtipid, minamahal. Pag mag-aliluya tayo, sabay taas ang ating kamay, iwagayway natin sa mahal na Panginoon. Amen. Kailan pa tayo magwagayway ng kamay kung maparalyze na tayo? Pipilitin natin ituwid yung ating, hindi, pwede ganon. Ngayon na. Ha? May kapangyarihan tayo. Tapos sa Pilipos 2:10, wala na pong ibang luluhuran. Hindi si El Shaddai, si Elohim, si Adonai, si Yahweh, si Allah, si Buddha, hindi. Basahin nga natin. Pilipos 2:10. Dito po'y sinasabi sa Aklat ng taga-Pilipos, Kabanatay 2, talatay 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa
at ng nangasa ilalim ng lupa. Amen. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Isa lang ang pangalan, nuluhuran, Jesus. Sabi nila, bakit kayo tinataas yung Jesus Miracle Crusade International Ministry? Hindi po namin tinataas yan, minamahal. Pagtanggalin mo yung Jesus Miracle Crusade International Ministry lang, alisin mo yung Jesus, walang kwenta po yan. Miracle Crusade International Ministry. Palitan mo na ng pangalan ng tao, walang kwenta yan. Yan nakalagay Jesus eh. Dahil nandyan yung si Jesus, may taas talaga yan. Amen. Kasi Jesus Miracle Crusade International Ministry, ministry niya, hindi ministry natin. Sa lahat na niniwala ng Himala, sa lahat na niniwala ng Diyos ay makapangyarihan, ay talagang pagdating ng panahon, dito sila magpasakop. Maliban na lang kung ang Himala nila hindi galing kay Jesus. Pero kung galing kay Jesus, ating mahal na Panginoon, pagdating ng panahon, magkaisa tayong lahat. Nung tinanong ng Abu Sayyaf, sino ang Diyos ninyo? Naniwala ba kayo sa mga rebolto? Sabi ng mga pastor, hindi. Sinong Diyos ninyo? Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ay pareho lang pala ang Diyos natin. Ang Diyos din namin, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kasi sila daw ay galing kay Ismael. No, sabi niya, ay ganun. Yung pala na matapang kayo. Pareho lang palang Diyos natin. Kaya lang mas matapang kayo sa amin dahil kami may armas kayo, wala. Oh, mas matapang ang Jesus Miracle Crusade. Tayo ang pinakamatapang. Amen. Gumawa ng kabutihan. Tayo din ang pinakaduwag. Gumawa ng kasamaan. Amen. Dahil ang tunay na Kristiyano, kahit lamok, hindi mo na kayang patayin. Sabihin mo na lang sa lamok, mok, busog ka na, lumipad ka na, baka mapatay pa kita. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon. So paano tayo mapabilong sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon? Huling talata. Acts chapter 19 verses 1 to 6. Nabanggit po ng ating beloved Brother Nards yan. Ano? Magpabautismo ako? Bautismado na ako. Maliban pa, pare siya. Matalino. Profesor. Minamahal. Kung debatihan pa natin yan, dapat pakipagdebate din yun ng mga alagad ni John the Baptist. Kasi si John the Baptist ang nagbautismo kay Kristo. Tapos, ang mga alagad niya, inulit, binautismuhan ni Pablo at ng mga apostol. Makikdebate sana sila, bakit mo kami bautismohan uli? Si Kristo nga, si John the Baptist ang nabautismo eh. Pero hindi. Dahil gusto nilang maligtas. Gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan na labanan si Satanas. Ating pong basahin, huling talata. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 19, ang talatay 1 hanggang sa 6. At nangyari na, samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y nagsampalataya? At sinabi nila sa kaniya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila magsampalataya sa darating na sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At ang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa 6, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal,
Sinabi ko, pangpito ko na to. Born again, 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 and again. Pagpitong again to. Pero nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus, naramdaman ko at nakikita ko, totoo na akong born again. After baptism, pag-akyat namin doon sa stage, dahil naglihan sa mga pastor, umakyat ako. Naglihan pang 30 yata, 40, 7 days yung crusade sa Baguio eh. Basta hindi ko na pinansin yung nagpatong-patong sa akin, basta ang diretso ko sa mga pastor. Maraming nakalinya, nagpatong. Maya-maya, nung malapit ako kay mga pastor, nasagi yung paa ko. Paglingon ko, may gumagapang na nagdadala ng scratches. Ginagano niya, nasagi yung paa ko. Sabi ko, ako siguro gagaling, pito na kasunod sa akin, ang liliit ng paa, hindi gagaling to, imposible na to. Paglapit ko kay mga pastor, pagpatong niya, nakapikit ako minamahal, ang nakita ko yung, instead of foggy yung langit, ang nakita ko blue, tapos biglang nag-crack, parang nag-crack siya, pag-crack, tumagos yung aking paningin, tapos lumabas yung kidlat, tumama sa katawan ko, umikot yung parang apoy, kidlat. Tapos natumba ko. Pagkatumba ko, biglang bumuka yung bibig ko, hindi ko mapigilan, parang gumalaw yung dila ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ko mapigilan yun, nagsasalita yung dila ko, hindi ko mapigilan. Tapos talagang pinigilan ko dahil nanginginig ako habang natumba ko minamahal. Tapos nung nabalik yung malay ko, pagtayo ko, ang nakita ko yung sinabi kong hindi nagagaling dahil yung paa niya liliit. Tapos biglang nakita ko, tinaas yung kanyang saklay, naglakad-lakad doon sa grandstand. Sabi ko, mahal na Pinoy, patawad. Kahit pala yung mga imposible na talaga, pwede palang ituwid na mahal na Pinoy nun. Sabi ko, mahal na Pinoy, kahit ang pag-aaral ko, kahit ang ambisyon ko, iwanan ko na magpagamit ako sa iyo. Yan ang nangyari. Nawalan akong gana mag-aral. Mag-exam kami. Ang isagot ko, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah. Scholar ako ng gobyerno. Working student ako, nag-apply ko ng scholarship. Ang Development Bank of the Philippines ang naggasto sa akin. Pero iniwanan ko lahat yun. May offer sa akin na pag-graduate ko, kukunin akong instructor, mag-masteral abroad, iniwanan ko lahat. Kasi nakita ko, totoo ang Diyos dito. Pagpasok ko sa Manila, naghugas ako ng plato. Hindi naman ako naging preacher kagad. Ayaw kong maging preacher. Pero mahal Pinon ang nagtawag. Sa mga baguhan, now is the day of salvation, now is the accepted time. Huwag po kayong manatili dyan sa upuan. Dalhin po ninyo lahat ng mga baguhan dyan, lahat ng mga kapatiran. Hindi lang po tayo dumalo dito para makinig. Tayo po'y kumilos. Kung bawat isa sa atin magdala ng kaluluwa, linggo-linggo minamahal, matutuwa ang mahal ng Panginoon sa atin. Bakit maraming nabackslide? Bakit maraming lupaypay? Dahil hindi po sila nagsikilos. Humayo kayo at ipatutuon ninyo ang mga kabutihang bagay na nangyari sa buhay ninyo. Hindi kayo mabuburing sa paglilingkod. On fire kayo araw-araw, minamahal. Hallelujah. Ating pong beloved General, ang ating pong beloved Brother Nards. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Pero alam namin, back up kami ng prayer ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Nakadeposito na sa langit lahat na prayer niya. Withdrawin na lang namin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Lumapit po kayo dito sa harapan. Lahat ng mga kapatiran, huwag po kayo manatili dito sa upuan. You need revival. Kailangan din yung ma-revive. Pag hindi na kayo nagbunga sa inyong paglilingkod, ibig sabihin, umaatras na kayo. Mayroon na kayong agam-agam. Ang sabi ng malapastor, dapat 100% na pananampalataya. 100% na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Samahan natin ng mga baguhan. Dito kayo sa harapan. Habang nandito tayo sa harapan, minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, baba po kayo sa grandstand.
Diyan sa riser, diyan sa mga upuan. Lapit po kayo dito. Para paglabas po ninyo, minamahal, pagkatapos ng ating krusada, damang-dama din ninyo ang presensya ng mahal na Panginoon. Bagong kalakasan. Panibagong commitment. Kailangan pa ba may palo? Katulad sa akin. Dahil sabay-sabay yung mga anak ko nagkasakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang itong mga anak ko. Kahit saan mo ako dalhin, sasama ako. Pupuntahan ko yan. Kahit sa gitna ng bundok, kahit sa ilalim ng iyungib, kung may tao doon na nangangailangan ng kaligtasan, pupuntahan ko, mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na pastor, gawin natin ang lahat na bagay galing sa ating puso. Kasi pag galing sa ating puso, hindi po tayo manlupaypay. Huwag po kayong magkumpiyansa sa inyong paglilingkod. Anytime, babalik ng mahal na Panginoon. Just in a twinkling of an eye, handa ka naman. Hindi po tinitingnan kung gaano katagal ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon ngayon. Now. Now is the day of salvation. Anong ginagawa mo ngayon? Baka nagdududa ka na. Marami ka nang nakikitang katitisuran. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay nakakita ng katisuran, you are not walking righteously. Hindi ka lumalakad sa katwiran ng mahal na Panginoon. Huwag kang tumingin sa kanan, huwag kang tumingin sa kaliwa. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Awitan natin yung mahal na Panginoon. Minamahal, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, minamahal. Huwag tayong parang nanonood na lang. Hallelujah. Jesus said, I am He.
mayroon pong 4 na reglemento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay makamtan natin sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Alam ko lahat ngayon nagkaroon na ng pananampalataya. Mula kanina sa lahat ng mga patutuo, minamahal. Gawa ng mahal na Pinoon lahat. Pangalawa, ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa lahat na masasamang gawa at lumakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bautismo sa tubig, hindi po ito pwedeng i-postpone. Nung naniwala, yung mga gwardya ng kulungan na nakulong si Pablo at si Silas, na biglang lumindol habang sila nagpupuri sa Malapinon, nabukas ang gate, buong pamilya ng gwardya binautismuhan hating gabi. Hindi na inaantay ang kinabukasan. Acts 2:37, sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Sabi ni Apostol Pedro, magsisi ang bawat isa at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mahugasan ang inyong mga kasalanan, mapatawad lahat yan, at matanggap nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gift of the Spirit, gift of miracles, gift of healing, gift of wisdom. Lahat ng mga gift na yan, makamtan mo, minamahal. At nung oras na yon, 3,000 souls tumanggap ng bautismo. At ito pa, yung mga tao na yon, sabi ni Apostol Pedro, ang Kristo na ipinako nyo sa cross ay siyang Panginoon. Ibig sabihin yung mga tao na unang nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, sila ang nagpako kay Kristo sa cross. Sila yung unang na born again. Ibig sabihin, ang Malapinon pala walang pinipili. Kahit yung mismong nagpako sa kanya sa cross, na born again sila. Naligtas sila. Pang-apat, mamaya i-announce ang ating schedule. Patuloy kayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Itaas po ang inyong makamay. Sumunod ko sa panalangin ito, taos puso, panggitin po ninyo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 ang aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito ang aking samot dalangin. Amen. Ako po manalangin sa inyo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangulat dalangin ng iyong huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal ebanghilista, minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, 10 ang panalangin ng kanyang minamahal na mga anak. Sama-sama po kami nagsusumamo sa iyong mahal na Pinoon, sa lahat na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo silang mahal na Panginoon. 10 ang kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Lahat magsabi, Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ng mahal na Panginoon, minamahal.